Lumayas ka! Malandi! Maldita! Walang utang na loob! Donna, tama na! Ano tama na? Buntis ang katulong natin at ikaw ay tinuturong gumalaw sa kanya! Pero hindi yan totoo! Totoo man o hindi, gusto ko siyang lumayas! Hoy, babae! Kumilos ka! Ha? Dalhin mong lahat ng damit ng bruha ko! Naku! Sinunod kumilos ko na! Donna, tama na! Tama na sabi! Tumahimik Huwag ka mo din! sasaktan! Tumahimik ka! Huwag ka makialam! Gagawin ko ang gusto ko sa bruha babaeng to! Malandi ka talaga! Malandi ka! Tama na sabi! Hindi naman siya lumalaban! Huwag mo na siyang saktan! Huwag ka sabing makialam! Kung ayaw mo pati ikaw, palayasin ko! Donna, tama na! Hindi ako ang ama ng pinagbubuntis niya! Hindi totoo ang bintang niya! Maawa ka na sa kanya! Hoy! Kung hindi ikaw, lalo siyang dapat lumayas dito! Dahil iiskandaluhin niya tayo! Naiintindihan mo ba, Abel? Masisira ang pangalan ng pamilya natin! Sisirain niya ang ating reputasyon! Hello? Belen, narito pa ako sa bahay. Hindi ako makaalis. Kasi binabantayan ako ni Donna. Tinawagan kita para makiusap. Huwag kang magreklamo. Huwag ka rin magdidemanda. Ako ang bahala sa panganganak mo. Naririnig mo ba ako? Sige na, huwag ka nang umiyak. Sinabi ko naman sa'yo. Kaya nahulog ang loob ko sa'yo dahil hindi maibigay ni Donna ang ligayang hinahanap ko. Belen, pakiusap. Kapag humupa ang galit ni Donna, pupuntahan kita. Hindi kita pababayaan. Visit! Tuwing nagkakaroon tayo ng maid, may nangyayaring hindi maganda. Pangatlo na si Belen na pinalayas ko. Kapag naulit pa ito, Abel, ha? Ikaw na palalayasin ko sa bahay na ito. Mahal, wag naman. Kapag pinalayas mo ko, sino ba mag-aasikaso ng mga negosyo natin? Hoy, huwag mong gawin panakot sa akin yan. Bago tayo nagpakasal, alam kong patakbuhin ang lahat ng yan. Tinuruan kita. Binigyan kita ng karapatan sa mga negosyo dahil asawa na kita. Dahil wala kang sariling trabaho. Pero ano ito ginagawa mo sa akin? Iniinsulto mo ako tuwing papatol ka sa big natin. Hindi naman kasi totoo ang bintang mo sa akin. Wala akong nilandi sa mga naging maid natin. Puro sila sinungaling. Gusto nila tayong pairahan. Sinungaling! Naku, sinungaling ka, Abel! Tama na, tama na! Tama na! Ano ko yakapin? Ay, Nagaling mo ako! Huwag mo ko niyayakap-yakap, ha? tama na yan. Tignan mo. Nangungulubot na yung mga kamay mo sa paghuhugas sa mga plato at kutsara. Eh, dapat maid ang gumagawa niyan. Eh kasi nga, pinalayas ko si Belen. Kaya wala naman tayong maid ngayon. Tumawag ka ulit sa agency. Kumuha ka ng bagong maid. Ayokong nahihirapan ka, mahal. Talagang hindi ako dapat nahihirapan. Pero lagi mo naman ako sinasaktan. Ikaw naman, hindi naman kasi totoo ang bintang ng mga nagiging maid natin. Donna, kasalanan ko bang na-attract sa akin ng mga maid natin? Pero ikaw lang ang mahal ko. Ikaw nga ang pinakasalan ko, hindi ba? Huwag kang maniwala sa kanila. Ha? Sige na, tama na yan. Tigilan mo ako. Huwag ka na magalit, please. Kumuha ka na lang ulit ng bagong maid. Hello? Mrs. Cruz. Oo, si Donna ulit ito. Ay, tama. Pinalayas ko yung huling maid na pinadala nyo rito. Abay, sino hindi ba gagalit? Buntis! At pinagbintangan pang asawa ko na siya nakabuntis sa kanya. O hindi pinalayas ko talaga. Eh, Mrs. Cruz, tumawag ako. Kasi kailangan ko ng bagong maid. Hindi ako sanay sa mga, alam mo na, mga gawaing bahay. Ito nga nagkakasugot-sugot na mga kamay ko dahil sa laundry detergent. Pati na sa dishwashing soap. Naku, pumapangit pati ang mga kuko ko. Please, Mrs. Cruz, magpadala ka naman ng bagong maid dito. Ano?
Kailangan kong mangako na hindi ko na palalayasin na naman. Pero hindi naman ako may mali, kaya sila napapalayas. Mga maldita at malalandi eh. Oo, yung mga pinadala mo rito noong una, ganun eh. Ay, Mrs. Cruz, sige na naman. Kung mabait ang kasambahay, wala namang magiging problema eh. Basta layuan lang nila ang mister ko at wala kaming magiging problema. Oh, ang mabuti pa ha, ang ipadala mo rito sa amin, yung bang may edad na. 40 hanggang 50 ang edad. Ay, ayun na siguro ang bago nating kasambahay. Oh, ako na. Hindi na, ako na. Ako rin ang magpapaliwanag ng bawat at pwede sa bahay na ito. Good morning po. Ako po si Wilma. Ako po yung kasambahay na pinadala ng agency. Heto po ang NBI clearance ko at iba pang dokumento. Ay, bata ka pa. At may tsura ka. Abang sabi ko kay Mrs. Cruz, yung medyo may edad at hindi katulad mo. Katulad ko po na ano po? Ay nako! Magtatanong pa talaga. Bumalik ka sa agency! Pero umalis na po ang service na naghatid sa akin. Donna, bakit ba ang tagal mo riyan sa pinto? Sino ba ang... Good morning po. Ako po yung pinadala ng agency. Oh, may bago na pala tayong maid eh. Papasukin mo na. Huwag kayong tumayo riyan. Hindi! Ihahatid ko siya sa agency. Batang-bata eh. May tsura pa to. Hindi tumupad sa usapan namin si Mrs. Cruz. Sinabihan ko na siya nang ipadala niyang kasambahay yung may edad na. Oh, ito ang magiging kwarto mo. Opo, Ma'am Donna. At kapag oras ng tulog, lock mo ang pinto mo ha? Naintindihan mo? Bakit po? Ano bakit? Ayoko mabiktima ka ng aswang. Ho? May aswang po ba dito sa bahay ninyo? Hindi ka naman siguro tanga. Alam mo ang ibig ko sabihin. Ma'am, hindi ko po alam eh. Natatakot po ako sa sinasabi niyong aswang, ma'am. Huwag kang tanga, Wilma, ha? Ang ibig ko sabihin, mag-lock ka ng pinto kapag matutulog ka na para hindi ka mapahamak. Paano pong mapahamak po saan? Basta! Alam mo ang totoo? Ayoko sana sa'yo. Masyado kang maganda para maging kasambahay lang. Pero sabi ni Mrs. Cruz, wala siyang ibang pwedeng maibigay na kasambahay ngayon. Kaya ikaw na lang muna. Huwag na po kayo magalit sa akin. Ma'am, masipag po ako at kahit ano po ang iutos ninyo, gagawin ko po. Mabuti! Hoy, Wilma, taba yan, ha? At ang unang-una kong gustong ipagawa sa'yo, iwasan mo ang mister ko! Joy ang pangalan ko. Driver ako ng mag-asawa. Pero hindi ako nakatira dito eh. Sa gabi, umuwi ako sa parents ko. Salamat na kilala kita, Choy. Wala kasi akong ibang makausap dito eh. Bakit naman? Masungit at istrikta si Ma'am Donna. Pero alam mo, kabilin-bilinan niya, huwag akong lalapit kay Sir Abel. Kaya hindi ko rin siya pwedeng kausapin. Sa totoo lang naman, wala talaga kaming dapat pag-usapan ng amo nating lalaki. Oo nga. Pero alam mo, Wilma, tama rin na umiwas ka kay Sir Abel. Ha? Bakit? Silosa kasi si Ma'am eh. Mukha nga sobrang selosa. Binilinan pa niya ako na ilak daw ang kwarto ko pag matutulog na ako. Kasi raw, may aswang. Meron talaga. Ha? Nakita mo na yung aswang? Anong itsura ng aswang? Pambira, hindi mo talaga alam ang ibig niya sabihin? Alam mo ba? Kayong tatlo lang dito sa bahay. Wala pa namang anak na mag-asawa. Sino sa tingin mo ang aswang? Ha? Si Sir Abel? Mag-ingat ka sa tahimik at gwapo nating amo. Lahat ng inabutan kong kasambahay rito, napalayas dahil sa kanya.
Tumahimik na yung tulog ni Donna. Unti-unti akong tatayo rito sa kama at lalabas ako ng kwarto namin. Kailangan dahan-dahan ako makalabas dito para hindi magising si Donna. Sasama ka sa akin. Dito tayo. Pasensya na kailangan ko takpan ang bibig mo, ha? Huwag kang sisigaw. Dito tayo. Dito tayo sa guest room. Sir, ano pong gagawin niyo? Bakit niyo po ako dinala dito sa guest room? Gusto lang kitang tikman. Ang ganda-ganda mo kasi. Ang cute ng ilong mo. Hindi matangos pero parang ilong ng manika. Pakunta na sa pisngi mo. Sir, palabasin niyo na po ako. Hindi po ako magsusumbog kay ma'am. Titikman lang kita. Bibigyan kita ng pera, Wilma. Umayag ka na. Huwag po, sir. Huwag po. Huwag po, sir. Tama na po. Huwag po. Susustentuhan kita, Wilma. Hindi ito kailangan malaman ni Donna. Po, ayoko po, sir. Sa lahat ng naging isang bahay namin, ikaw ang pinakamaganda. Kahit hindi ka mag-makeup, ganda-ganda mo, sariwa, natural na mapula ang iyong labi. Ang ilong mo, matangos na maliit. At ang iyong mga mata, mapang-akit. Nakakagigil ka. Huwag po, sir. Maawa po kayo sa akin. Hindi mo ba? Pagbigyan mo ako. Sabi ko sa'yo. Sir, tama na po. Ayoko po. Ayoko po. Tama na po. Tama na. Maawa kayo. Bibigyan kita ng pera, ha? Higit pa sa sinasahod mo. At wala makakaalam nito. Ikaw lang at ako, ha? Sir, ayoko. Ayoko po, sir. Wag po. Wag po. Ayoko po. Wilma, Sir! kailangan mo sundin mo. Ha? Sir, ayoko po. Ayoko po. Dali! Ngayon, wala na siyang malay. Magagawa ko na yung gusto ko sa'yo. Maangkin na kita, Wilma. Choy. Ay, Wilma. Bakit? Paika-ika yung lakad mo. Teka, ang bababa ko sa kotse. Naputikan tong kotse ni Sir Abel eh. Papapagalitan ako nun. Teka, lilinisin ko. Naihatid mo na sa opisina si Sir Abel? Oo. Teka. Pero bakit ka ba namumutla? Wala. Pero si Ma'am Donna, narito ba? Oo. Pero sabi nung tagapagluto, ihanda ko na raw yung kotse at magpapahatid na rin si Ma'am sa supermarket pagkakain niya. May sasabihin ako kay Ma'am Donna. Naku, sana lang hindi mainit ang ulo ni Ma'am. Alam mo naman yun, pag may problema sa negosyo nilang supermarket, lahat tayo nadadamay sa init ang ulo niya. Sana nga hindi mainit ang ulo niya. Kailangan niyang malaman ang nangyari sa akin kagabi. Ha? Anong nangyari kagabi? Wilma? Uy, sabi mo sa akin na nangyari. At saka bakit? Paika-ika ang lakad mo. Nakapasok ba ang aswang? Anong sinabi mo? Pinagsamantalahan po ako ni Sir Abel. Ayoko ng sinungaling! Totoo po, Ma'am Donna. Bakit? Ano pong bakit? Bakit niya gagawin yun? Isa ka lang kasambahay. Isang alila sa bahay namin ito. Hindi ko po alam, Ma'am. Pinwerasan niya po ako. Ilang beses na itong nangyari? Kagabi po. Kagabi lang po, Ma'am. O sige, magbihis ka. Kasama ka sa akin. Saan po? Aayusin natin ang problema. Aayusin? Paano po?
Sinira na niya ang pagkababae ko. Pag sinabi kong aayusin, aayusin ko. Kung hindi mo nilandi ang asawa ko, hindi ka niya gagalawin. Ma'am, hindi ko po siya nilandi. Hindi ko po siya inakit. Huwag kang sinungaling. Hindi ka papatulan ng asawa ko kung hindi mo siya pinakitaan ng motibo. Palibhasa, alila ka lang. Ginamit mo yung ganda mo para perahan ang asawa ko. Hindi po, Ma'am Donna. Hindi po yan totoo. Maupo ka dyan, Wilma. Hihingi tayo ng tulong sa kaibigan ko. Opo, Ma'am. Natatakot po ako. Tumigil ka nang kaiiyak dyan, ha? Kasi, Ma'am, ayaw mo akong paniwalaan, eh. Wilma, naniniwala naman ako sa iyo. Pasensya ka na, ha? Hirap lang talaga ako magsalita ng may lambing. Pero maniwala ka. Dinala kita dito sa kaibigan ko para masiguro kong hindi na mauulit ang ginawa sa iyo ni Abel. Ano? Pero mali ang gusto mong ipagawa sa akin, Ate Donna. Sino ba nagpaaral sa iyo? Ha? Baka nakakalimutan mong kaya ka nakatapos ng cosmetology at nakapagpatayo ng salon na ito dahil tinulungan kita. Ate Donna, hindi ko nakakalimutan. Pero tungkulin mong magpaganda at magpasaya ng customer na sawa na sa itsura niya. At hindi tulad ng gusto mong ipagawa sa akin ngayon. Hindi mo naman siya papatayin. May babaguhin ka lang sa itsura niya. Pero Ate Donna... Walang na makakaalam. Babayaran kita. Gawin mo ang procedure. Pero hindi ako lisensyado nagmawa ng pinagagawa mo. Gawin mo o sisirain ko tong negosyo mo. Ha? Ano naman? Marami na akong suki na customer at ito lang ikabubuhay ko. Kaya kung ganun, beauty, inuutos ko sa'yo, ha? Gawin mo. Ako ang bahala sa'yo. Walang makakaalam nito. Tayong dalawa lang. Ma'am, ano pong gagawin sa akin? Bakit po kailangang patulugin ako? Aayusin nga ang problema mo, di ba? Tinutulungan kita, Wilma. Pero bakit po dito sa beauty salon? Basta! Aayusin natin ang problema, sumunod ka na lang. Pinagsamantalahan po ako ni Sir Abel. Yun po ang nangyari, pero bakit po ako... Oo, alam ko! Si Abel ang may sala. Pero para hindi na niya ulitin, aayusin ko nga. Kaya sige na, sumama ka na. Beauty! Sama mo na to, dyan sa loob! Ikaw, Wilma, kailangan mong matulog para hindi mo maramdaman ang kaunting pagbabago na gagawin niya sa'yo. Anong ginawa mo kay Wilma? Bakit lumobo ang ilong ng tao? Pinayos ko ilong niya, bakit? Masama ginawa ko? Oo! Pinakailaman mo yung mukha ng tao na dati ng maganda. Pinapangit mo siya! Yon ang bagay sa kanya, malandi siya, inakit ka niya! Donna, ano bang pinagsasasabi mo? Nagsumbong siya sa akin! Pinagsamantalahan mo raw siya. Hindi ako naniniwala sa kanya. Inakit ka niya at kumagat ka naman! Siraulo ka! Nababaliw ka na, Donna! Masira ulo mo! Pumatol ka sa isang muchacha, katulong alila, ang baba na kaligayahan mo! Demonyo ka talaga kahit kailan! Maghihiwalay tayo! Hindi ko na matatagalan ang ugali mo! Subukan mong gawin niya, Label! Lalabas ko ang lahat ng kalokohang ginawa mo! Noon at hanggang ngayon! Tingnan ko lang kung hindi ka masira sa mga kaibigan mo negosyante! Tingnan ko kung hindi ka bumagsak ng mabilis! Demonyo talaga magselos ang amo nating babae. Tulungan mo ako, Chay. Ayoko na rito. Kailangan makatakas ako. Pero Wilma, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Mag-isip ka ng paraan para manangawa. Pag nagtagal pa ako rito kahit isang araw pa, baka patayin na ako ni Madam Donna. Pero narinig ko sila kanina. Nag-aaway. Joy, buksan mo na lang ang gate. Pakiusap, kailangan makatakas ako. Pero nakasusi ang gate, Wilma. Kailangan makatakas ako sa impyerong bahay na ito.
Teka, alam ko na. May party ng bakod na walang electric wire. Tutulungan kita. Tutulungan kita makalusot doon. Pero pag natuntun ka nila, huwag mong sasabihin ako ang tumulong sa'yo, ha? Dali, bilisan mo. Choy, mataas na bakod. Wala akong matutugtungan sa kabila ng bakod. Kung hindi mo kaya, bumaba ka na ulit dito. Ha? Baka mahuli tayo ng amo natin. Hindi. Ito na ang chance ko. Ito lang. Tatakas na ako. O, mag-ingat ka, Wilma. Tatalo na ako sa kabila. Maraming salamat, Choy. Mag-ingat ka, Wilma. Mag-ingat ka. Ma'am Salvi, salamat pa tinanggap niyo ako dito sa shelter. Tumahang ka na, Wilma. Ligtas ka na rito. Salamat po, ma'am. Salve na lang. Alisin mo na yung ma'am. Magpasalamat din tayo dahil yung taong nilapitan mo, alam ang tungkol dito sa shelter. Ayoko na pong bumalik sa amo ko. Gusto ko silang makulong. Tutulungan ka namin. Pero kailangan maging matatag ka. Maaari ka nilang alokin ng malaking halaga para umatras ka sa reklamo mo. Hindi po ako aatras. Sinira nilang pagkababae ko. Ngayon pati ang mukha ko sinira ng amo kong babae. Gusto ko po silang maparusahan sa ginawa nila sa akin. Hihingi ako ng tulong sa mga kilala kong doktor para ayusin ang ginawa sa ilong mo. Pero sa ngayon, unahin natin ang paghahanap ng abogadong makatutulong sa iyo. Salamat po. Salamat po. Hindi ko alam kung paano kayo babayaran. Isang hamak na alila lang po ako. Wilma, ang tanging kapalit na gusto naming hingin ay ang panindigan mo ang reklamo mo para ang mga katulad nilang masasamang tao ay hindi na pamarisan pa. Wala kayong ebidensya na sinira ko ang mukha ni Wilma. Lumayas na kayo rito bago ko pa kayo demanda ng trespassing! May dala kaming sapat na dokumento bago kami pumunta rito, Mrs. Nagbigay na rin ng salaysay ang beautician na inutusan mong sumira sa ilong ni Wilma. Nagsisinungaling siya! Sinong beautician na sinasabi mo? Sa korte na lang po tayo magkikita. May nakasampa na pong reklamo sa inyo, sa inyong mag-asawa. At nahanap na rin namin ang iba pang babaeng na biktima ng mister nyo. Napawang ginawa nyo rin ng masama nung malaman nyo ang kalikutan ng mister nyo. Hindi! Hindi yan totoo! Ngayon, ang iniingatan yung reputasyon at magandang pangalan, tuluyan na pong guguho. Hindi! 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 Ayan, nabawasan ang pamamaga ng ilong mo. Pag naghilom na ang operasyon at tumalab na ang mga gamot, babalik na sa maayos na itsurang ilong mo. Salamat po. Maraming salamat sa inyong samahan. Hindi magiging madali ang pagsasampa ng reklamo natin sa korte. Maaari silang umapila. At pwede ring idemanda ka pa nila pero hindi natin bibitawan ang reklamo kahit abutin to ng ilang taon. Kailangan pagdusahan nila ang ginawa nila sa iyo. Makapaghihintay po ako. Makapagtsatsaga ako. Ang mahalaga, maparusahan sila. Mapagbayaran nila ang kasamuang ginawa nila sa mahirap na taong tulad ko. Pagkatapos, ang ibig ko sabihin, pag natapos na tong lahat, tutulungan ka naming makabalik sa probinsya nyo. Hindi po. Gusto ko pang manatili dito sa shelter, sa women's shelter. Turuan niyo po ako. Tulungan niyo ako magkaroon ng skills. Gusto kong mag-volunteer dito.
Gusto kong makatulong din sa iba pang babaeng dumanas ng pang-aabuso sa iba't ibang paraan. Salamat, Wilma. Basta ha, tibayan mo ang dibdib mo. Simula pa lang ito ng laban para sa katarungan. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.